Hello. Soundcheck. Paging po Raffle Committee dito po sa stage. Narinig nila yung Raffle Committee, pinapatawag para nagkakaroon ng idea. Paging po Raffle Committee dito Raffle po sa Committee. stage. Ayan, so habang naghihintay po ay magpaparaffle po muna tayo ng ilan to? 2 rice cooker at saka isang blender. Okay. Sino kaya maswerteng mananalo ng 2 rice cooker at isang blender? Ayan, mamaya na po pala itong mga to sa kasama na po ng pangkalahatang bola. Ngayon po ay bubunot po tayo ng tigi-isang winners ng electric fan per bayan. So, kada isang bayan, bubunot po para may isang mananalo ng, may tigi-isang mananalo ng electric fan. Oh, yan. Marami pa po mamaya. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa ha. Kung ito lang po muna, isisingit lang po muna natin habang nagbe-break po. Okay, pabunutin po natin ang ating mga board of directors. Isang winner po ng electric fan kada bayan. Ano? Yan, unahin po natin ang bayan ng Santa Cruz. Nasaan yung mga taga Santa Cruz? Kaway-kaway! Kaway-kaway! Okay. Mabunot po ang inyong director, si Director Glenda. Ma'am, bunot po ng isa. Paging Engineer Mataak. Yung mga mapapalalunan pong electric fan ay pahiram nyo po muna sa atin ha. Huwag nyo pa munang atangayin. Okay, nandito na po ang maswerteng nanalo mula sa bayan ng Santa Cruz. Nasaan po ang mga taga Santa Cruz? Nasaan? Kaway-kaway! Para po sa isang electric fan. Ang pangalan po ay si Ma'am Zoraida Rioveros mula sa Barangay Labo. Napakalayong barangay nito. Yung mga nabunot na po ay ibabalik po namin yung ticket nyo ha para kasama po ulit siya sa raffle po ng ating major prizes mamaya. Again, nasan po si Ma'am Zoraida Rioveros from Barangay Labo? Ma'am Zoraida Rioveros. And 5, 4, 3, 2. Ay, andito na pala si Ma'am. Okay, dahil po ito ay nabunot na namin. Ano po ito? Tama po, 8144 ang ticket number ni Ma'am. Ma'am, nanalo ka po ng isang electric fan. Mamaya muna po ako ninit na gamit pa natin. Ma'am, at dahil po ito ay nabunot na natin, diretso na po ito sa mahiwagang Tambiolo. Ayan. Meron na nga. Okay, dumako naman po tayo sa bayan ng Torrijos. Nasaan ang mga taga Torrijos? Kaway-kaway! Ayan, mabunot po ang inyong director, Director Laracas. Sir? Minekos-mekos na ni Sir. Ayan, at ang ating winner. Nasaan po si Sir Alberto Macdon from Barangay Dampulan? Sir Alberto Macdon ng Barangay Dampulan, Torrijos. Meron ka pong 5 seconds para i-claim. 5, 4. Ay, nandun. May napaypay doon. Nandun, may nagapaypay. Nasaan po si Sir Alberto? Kaway. Alberto Macdon. Kaway-kaway po.
Nasaan na si sir? O, bunot po muna ulit tayo Bunot sa from Buwak. Buwak, bayan ng Buwak. Bubunot po ang representative, ang direktora po ng Buwak, Ma'am Emmy. Ma'am, imekos-mekos mo na yan. Ayan, at ang napunot sa bayan ng Buwak ay mula sa Barangay Balimbing, Ofelia Maling. Ma'am Ofelia Maling ng Balimbing, Buwak. Okay, si Sir Alberto Macdon po. Okay, congratulations po. Nanalo ka po ng electric fan. Pero mamaya mo po makukuha. Nasaan na po yung sa Buwak po? Sa Buwak po, from Si Ma'am- Barangay Balimbing. Ayun, kumakaway ni si Ma'am Ofelia. Ayan, dumako naman po tayo sa bayan ng Mugpog. Nasaan yung mga taga-Mugpog dyan? Ayun, active na active. Ang inyo pong direktor, ang mabunot. Sir? Ayan, minekos-mekos na ni Sir. At para po sa bayan ng Mugpog, nasaan po si Marciano Christopher. Marciano Christopher ng Sumanga, Mugpog. Marciano Christopher. Hindi po masyadong malinaw yung pangalan ni Sir, pero ang ticket number po ay 2713. Wala po. Si Ma'am Ofelia Maling po. Dito po sa unahan, Ma'am, sa Buwak. Wala po si Sir Marciano Christopher ng Sumanga. Ay, ayun pala, Sir. Nasa likod pala. Yeah, Ano po masigawan yung po kayo. pangalan mo? Christopher po? Okay, patingin daw po ng inyong ticket. Okay, 2713. Nanalo ka po ng electric fan? Dumako naman po tayo sa bayan ng Buena Vista. Nasaan ang mga taga Buena Vista? Kaway-kaway! Ayun! Sir! Sa mga nanalo po ay mabalik po ulit kayo mamaya dito bago po umuwi. Dito po sa stage, sa raffle committee. Ayan, para po sa bayan ng Buena Vista, ang maswerteng nanalo ay si Pampola Johnny or si Ma'am Pampola Elma kasi joint account po ito. Nasaan po? Pampola Johnny or Pampola Elma ng Bagakay, Buena Vista. Nandito po ba si Sir Pampola Johnny or si Ma'am Pampola Elma? Nandito po ba? wala daw, wala. Ayan si pala, Ma'am. ayan. Okay. Okay. And last po, para sa 6 na electric fan mula sa bayan ng Gasan. Sir. Sino? Isa lang, sir. Parang sa... I-announce ko na? O ikaw na? From Antipolo, Gasan, ang pangalan ay Lorna and Edwin Sapungan. Lorna or Edwin Sabungan from Barangay Antipolo, Gasa. Nandito po ba? Ma'am Lorna, sa Punggan. Nandito daw. Yun. Okay, congratulations po sa ating nanalo, sa mga nanalo ng ating 6 na electric fan. Stay tuned po at mamaya tuloy-tuloy po ang ating raffle. This time, ay magpo-proceed na po tayo sa pagpupulong ngayong araw.
Yan. So maya-maya or mamaya po after ng business meeting ay babalik po kami para po sa raffle. Kaya ngayon po ay makinig po muna tayong lahat at makibahagi sa ating business meeting. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Bago ko tawagin ang kaayusan ng ating pagpupulong, nais ko po munang magpasalamat sa ating mga naging bisita, sa pangunguna po ng ating kagalang-galang na kinatawan na ng ating lalawigan, Honorable Lord Alan J. Velasco, sa ating pong Tatay Gob, Honorable Presbytero Velasco, at sa Municipal Mayor po ng Bayan ng Buwak, Honorable Army Carion. And also, I would like to acknowledge the presence of our Vice Governor, Adeline Angeles, and Councilor Neril Manggol, Councilors League of the Philippines, Marinduque Chapter, Ma'am Nina Pistin, at sa atin pong representative ng Napocor, Engineer Octaben Herrera. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang mapagpala at mainit po na hapon sa ating mga nagsipagdalo. Tayo po ay nasa ikatatlong bahagi ng programa, ang business meeting. Ang pulong po ay formal kong tinatawag sa kaayusan sa ganap na ikadalawa at kalahati ng hapon. Magalang ko po tinatawag ang kalihim ng Junta Direktiba mula po sa ating bayan ng Buwak para sa pagtukoy ng sapat na bilang ng mga dumalong kasapi. Meron po ba tayong quorum? Magandang hapon po sa ating lahat. Ang kabuuhan pong bilang ng mga nagsidalo ngayong araw na to ay nasa 6,816 na member consumer owners na mayroong 10.33%. 6 out of 65,988 member consumer owners, yun po ay nangangahulugan na meron tayong quorum. Okay, dahil po meron tayong quorum, tayo po ay tutungo sa pagbasa at pabatid ng pagpulong at katunayan ng paglathala nito. Muli ko pong tinatawag ang ating kalihim ng Junta Direktiba, Director Emmy. Tanggapan ng Junta Direktiba para sa lahat ng kasapi consumer kamay-ari sang-ayon sa Section 3, Article 3 ng Alituntuning Panloob ng Marelco. Kayo po ay tinatawagan at inaanyayahan naming dumalo sa ika-44 na taunang pangkahalatang pagpupulong ng mga kasapi na gaganapin sa Marelco Compound, Ihato, Buwak, Marinduque sa Abril sa ika-27 ng Abril 2024 sa ganap na ika-12 at kalahati ng tanghali hanggang ika-5 ng hapon. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Meron po bang nais magmungkahi na ipagpaliban ang pagbasa ng nakaraang katitikan? Dahil ito naman po ay nandito sa ating annual report na pinamamahagi po bago kayo pumasok dito sa ating bulwagan. Isang mainit na
Yes po. Magbati po sa lahat. Pakibanggit po yung pangalan at kung taga saan. Ako po si Dean Hogno ng Kuatis, Masiga. Taos puso ko pong iminumungkahi na ipagpaliban muna ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Kaya maraming salamat po. Sino po ang nais pumangalawa? Magandang tanghali po. Ako po si Rebelina Marciano Lial. Pinapangalawahan ko po. Maraming salamat po. Ang pagbasa ng nakaraang katitikan ay minungkahi ni Mr. Hugno na ipagpaliban at pinangaluhan ni Ginang Marciano. Kung kaya, ipinagpaliban natin ang pagbasa ng nakaraang katitikan. Meron po ba tumututol? So kung wala po, ito po ay pinagtitibay. Okay, kung wala po tayo, tutungo po tayo sa pag-aproba at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Meron ho bang nais magmungkahi upang pagtibayin at aprobahan ang nakaraang katitikan? Hello po. Yes po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ako po si Punong Barangay Edwin Morales mula sa Villa Mendez, Bayan ng Mugpog. Malugod ko pong imimangkahi na ang nakaraang katitikan. Sino po ang nais pumangalawa? Magandang hapon po. Ako po si Regina Biri Cafrente, Barangay Hinadaran. Pinapangalawahan ko po ang nasabing katitikan. Maraming salamat po. Iminungkahi po ni Kapitan Edwin Morales at pinangalawahan po na Ginang Ricaprente na aprubahan na nakaraang katitikan. Kung kaya po, ito po ay ating pinagtitibay. Meron po bang tumututol? Kung wala po, tutungo po tayo sa pagtalakay ng paksang halaw sa katitikan ng nakaraang pagpupulong. Okay, ngayon naman po, magalang ko po tinatawag ang ating Acting General Manager, Engineer Gaudencio Sol, para sa pag-uulat ng operation reports. Hello. Maraming salamat, Mr. Chairman. President and General Manager's Report. Mga pinagpipitaganang member consumer owners of Marinduque Electric Cooperative, sa inyo pong lahat na nandirito, magandang araw po. Ang taong 2023 para sa operasyon ng inyong kooperatiba ay naging mapanghamon sa kadahilanang galing tayo sa masalimuot na takbo ng buhay na dulot ng pandemya at gulo sa ibang bansa tulad ng sa Ukraine na naging dahilan sa pagtaas ng fuels na pangunahing gatong upang makapagbigay ng enerhiya sa ating lalawigan. Pero dahil naniniwala tayo na sa lahat ng suliranin may nakalaang solusyon, ito ang patunay na tulong-tulong na pagtugon na marisolba ang nasabing suliranin. Sa taong 2023, ang Marelco ay nakapagtala ng 2,060 bagong miyembro na meron na pong total na kasapian ang Marinduque Electric Cooperatives na nakatala sa ating talaan na 71,988 miyembro kamay-ari ng ating kooperatiba. Nakapagpailaw ng 5 bagong sityo sa tulong ng National Electrification Administration o NEA na sa kabuuan ng probinsya ng Marinduque ay 98.18% energized na po ang ating probinsya at 97.98% sa level ng mga sityo. Meron po tayong 144 permanent employees na kumakatawan sa 500:1 MCO ratio.
nakabili din po tayo sa taong 2023 ng 80,086,758.59 kilowatt-hour na may kabuoang halaga na 750,148,320.37 at nakarimit sa National Electrification Administration ng 64,359,604 generation watt. At may remittance din po tayo sa BIR na 12,095,370.27 na distribution bat sa taong 2023. Tuloy-tuloy din po ang paglilinis ng ating distribution line guided by RA 11361 or Anti-Obstruction of Power Line Line Act. Kasalukuyan din po sa ngayon na nagpapatupad tayo ng lifeline discount sa mga MCO na kumukonsumo ng 20 kilowatt-hour below bilang pagsunod sa RA 11552. Para sa marami pa pong accomplishment at kaganapan sa taong 2023, positive man po ito o negative, tunghayan po ninyo ang ibinigay sa inyo na annual reports. Sa tulong-tulong na contribution ninyo mga minamahal naming member consumer owners, Board of Directors, Employees and Management, ang Marelco ay nanatili sa AAA category, extra large cooperative sa overall performance assessment ng National Electrification Administration o NEA sa taong 2023. At sa patuloy na pagsusumikap upang makamit ang 100 electrification level ng ating lalawigan at maayos na tuloy-tuloy na dayon ng kuryente sana sa ating mga kabahayan. Ang Gaspar Island po ay isa sa ating tinatrabaho ngayon na magkaroon ng kuryente through solar home system na mayroong 102 kabahayan para po sa Barangay Pinggan. At ito po ay nasa proseso na ng ating ginagawa na mga requirements para makuryentehan ang Sitio Gaspar at ito po ay sinimulan naming trabahuhin sa taong 2023. Mga minamahal na MCO, sa kasulukuyan ng operasyon ng ating kooperatiba ay patuloy na hinahamon ng pagsubok. Ang pagkasila ng ilang generator ng Napocor ay nagbigay ng mga hinaing at reklamo galing sa iba-ibang sektor at lugar ng ating probinsya. Subalit, alam ko sa bandang huli, lahat ay nakasalalay sa inyong pangunawa na lahat tayo ay nagnanais ng isang maayos na serbisyo sa lahat, pantay-pantay sa hinahangad na kaayusan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, General Manager GM Sol. Okay, meron po tayong 3 paksa na kabilang sa pangunahing paksa. Okay, meron po bang nais magmungkahi upang aprubahan ang GM's and President's report? Meron po bang nais magmungkahi? Ako po si Teresa Hugno na minumungkahi ko po na pagtibayin ang annual report ni Ginoong Gaudencio Sol. Sino ba ang nais pumangalwa? Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ako po si Yolanda Balonso ng Barangay Tabyo ng Gasan. Pinapangalawahan ko po ang pag-uulat ng operational report sa araw na ito. Okay, maraming salamat po. Iminungkahi po na pagtibayin ang General Manager and President's Report sa mungkahi po ni Ginang Hugno at ito po ay pinangalawahan ni Ginang Malonzo. Meron ho bang tumututol? Kung wala po, ito po ay pinagtitibay. Kaya meron po tayong 3 paksa na kabilang sa pangunahing paksa na tatalakayin at 5 paksa para sa kaalaman ng kasapian. Una ho, ang ating tatalakayin ang amendment, addendum to Marelco bylaws, provision on Article 4, Board of Directors, Section 3, qualification. Ito ho, nagkaroon kami ng isang resolusyon noong ika-14 ng Marso taon na 2024, pinagtibay ng Junta Direktiba ang resolusyon bilang 2024-033, a resolution approving the addendum on Marelco bylaws. So nagmungkahit ang Marelco Board of Directors ng addendum sa Marelco bylaws. Particular ho sa Board of Directors qualification na nagsasaad, he or she casted vote in at least 1 district election for the last 5 years immediate preceding election. Ito ho yung isang kwalifikasyon kung sa mga kakakandidato bilang Board of Director. Kailangan ho, meron tayong nakaboto tayo ng isa within 5 years immediate preceding the election. So, meron ho bang nais magmungkahi upang pagtibayin ang ating meron ho bang katanungan, clarification, o suggestion ang ating member consumers? Kung wala ho, sino po ang nais magbungkahi upang pagtibayin ang ating paksa bilang una? Yes po, Ma'am Pistit. Meron ho tayong qualification, Ma'am, na sinusunod para ho doon sa kandidacy ng direktor. So ito ay isa lang sa kwalifikasyon, karagdagang kwalifikasyon po para doon sa kakandidatong Board of Director. Mr. Chair. Yes po. Yes, GM. Mr. Chair, para po sa counting kadagdagang informasyon po sa ating mga member consumers, ito po ay ipinasa at minungkahi ng ating Board of Directors na madagdagan ang qualifications kung ikaw po ay nag-i-interest na maging Board of Director. Kasi po, nakita namin ng mga nakaraan na sa mga qualification po, maraming nag-i-interest na mag-Board of Director, pero kahit po minsan ay hindi sumali o nakilahok sa mga alituntunin o sa mga gawain ng ating Marinduque Electric Cooperative. Kaya po ito ay ipinagtibay na yung mga nagnanais na maging Board of Directors ay sana po ay nakilahok noong nakaraang eleksyon sa kanyang distrito sa loob ng 5 taon bago po magkaroon ng eleksyon. So yun po, Mr. Chair, para po sa karagdagang kaliwanagan sa ating mga member consumer owners. Maraming salamat po. Thank you, GM. So meron pa po bang katanungan? Okay, kung wala ho,
Sino ho ang nais magmungkahi na pagtibayin ng paksa bilang isa? Yes po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gina Lupango at iminumukahi ko na pagtibayin ang amendment sa addendum ng Meralco Bylaws, specifically dun sa provision sa paghalal on Board of Directors. Maraming salamat po. Sino po ang nais pumangalwa sa mungkahi ni Ginang Lupango? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kagawad Margarita Del Mundo ng Torrejos. Magalang ko po itong pinapangalawahan. Maraming salamat po. Isang mungkahi po na pagtibayin ang amendment, addendum to Meralco Bylaws, provision on Article 4, Board of Directors, Section 3, Qualification. Ito po ay minungkahi ni Ginang Lupango at pinangalwahan ni Ginang... Sprite po kayo dyan. Ano pong apelyido? Pinangalwa po ni Ginang Del Mundo. Meron ho bang nais tumutol? Kung wala ho, ito po ay ating pinagtitibay. Kaya paksa bilang pangalawa, NPC petition for the approval of the proposed subsidized approved generation rate. Ito po yung tinatawag nating SAGR. Makikita ho natin sa ating screen ang kapaliwanagan. So ito ho, noong nakaraang 18 taong 2024, ang National Power Corporation po ay naghain ng petisyon sa Energy Regulatory Commission para po sa pag-apruba ng bagong subsidized approved generation rate or SAGR para sa NPC Spag area na may prayer for provisional authority or interim under ERC case number 2023-133 RC. Niuugnay ng NPC ang paghahain ng petisyon ito para sa tagdagan ang kasalukuyang SAGR sa pagtaas ng presyo ng fuel na ginagamit ang NPC Spag, pagtaas ang energy sales at UCME requirement at pagpapalawak ng mga serbisyo ng missionary electrification. Ang ERC case number 2023-133 RC, sakaling pahintulutan ng ERC, ay magresulta ng pagtaas ng sigil ng kasalukuyang generation charge na nagkakahalaga ng 5.6404 per kilowatt. Ito po ay magiging 8.5982 per kilowatt. Na ito ay para sa mga residential consumers. At ang 10 pesos 0.88 kilowatt per hour ay para naman po sa commercial or industrial customers ng Spag areas. Panibagong dagdag ito sa dati natin binabayarang excise tax sa NPC mula pa noong taong 2022 na umaabot sa 2.75 kilowatt per hour sa kabuuan mula 5.6404 kilowatt hanggang 7.3900 per kilowatt ngayong Marso 2024. Sa ilalim po ng ERC case number 2018-048 RC. Batid ng Meralco na ang minumungkahing bagong SAGR ay magpapabigat sa residential MCOs dahil sa rate hike
na 2.9578 para po sa Luzon. Ang pagtaas ng SAGR ay hindi lamang sumasalungat sa pambansang patakaran ng pagbibigay ng elektrisidad sa pinakamababang halaga, ngunit magdudulot din ng napakalaking epekto at pinsala sa residential MCOs. Pagpapababa, disposable income at pagpapalala ng mga mapanghamong kalagayan na kinakaharapan ng mga komunidad sa malalayong lugar. Kaya ang pag-aproba ng petisyon ng direktang makaka-apekto rin sa mga negosyo, lalo na sa lokal at maliliit na negosyo sa loob ng spag areas dahil magkakaroon ng pagtaas ng gastos. Mababawasan ang kanilang kakayanang kumita. Maaari din itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo o di kaya pagsasara ng mga negosyo. Dahil sa posibleng epekto ng pagtaas ng SAGR, ang Meralco ay kaakibat ng mga MCO. Ito ay nagpahayag ng matinding pagtutol sa petisyon ng NPC sa ilalim ng case number 2023-133 RC. Marapat lamang po na magpasa ang kapulungan ng isang resolusyon na pagpapahayag sa pagtututol sa nasabing petisyon ng NPC. Kalakip po nito ang resolution, ang campaign signature ng mga MCO na nagsipagdalo ngayon. Okay, meron ho bang komento, katanungan ang ating mga member consumers? Mr. Chair. Yes, Jen. Sa karagdagan pong eksplanasyon sa ibinigay na mga pahayag ng ating board chairman, dinadagdagan ko po na ito pong increase na inilalapit sa atin ng National Electrification Administration sa ganong halaga na from 5.6404 ay magiging 8.5982. Kasama po dito yung nai-increase ngayon na mapatak po ngayon na 1.2082 po yung magiging increase sa residential at magkakaiba po yung rate ngayon. Magkakaiba po yung rate ng commercial at saka ng residential. Kaya po ang minumungkahi po ng ating kapulungan ay tutulan natin ang increase na ito na minumungkahi ng National Electrification Administration. At nakasaad din po dito sa mungkahi na inilalatag namin ay gagamitin po namin kung papayag po kayo na yung inyong attendance ngayon, ngayong araw sa ating Annual General Assembly ay gagamitin namin na signatories ninyo para sa pagtutol natin sa increase na ito ng National Power Corporation. Naiintindihan naman po din natin na kung talagang hindi po maiiwasan na ang National Power Corporation ay humingi ng increase para sa kanilang operasyon, ay pwede rin po naman nating imungkahi na ito ay i-charge na lamang sa universal charge and not sa SAGR or the subsidized approved generation rate. So yun po ang minumungkahi namin na nagpasa po ang board ng resolution na tumututol sa increase po na ito na inilatag ng National Electrification Administration sa Energy Regulatory ng NPC sa Energy Regulatory Commission na increase. So ito po sana ay mahigpit sana nating tutulan dahil nakikita po natin na ito po ay lubos na magpapahirap sa ating mga kababayan na galing pa tayo sa
pandemya o karamihan ng mga negosyo natin ay ngayon pa lang din po nagsisimulang bumangon. So yun po yung gustong iparating sa atin ng ating board chairman. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, GM. Okay, meron tayong papakalat na form or papel para po doon sa ating campaign signature. Hanya po yung ating mga kasamang mga empleyado para makapirma ho tayo doon sa campaign signature upang tutulan po ang petisyon ng NAPOCOR na itaas ang SAGR. So okay po, meron po ba tayong katanungan or komento? Hello. Yes po, magandang hapon po, Mr. Sol. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Mapagpalang hapon sa atin ng mainit na Sabado ng hapon. Meron lang po akong konting suggestion o konting pagbabago na gusto kong imungkahi. Tungkol po dito sa Summary of Board Resolutions for the year 2023. Habang binabasa ko po ito, tinitingnan ko kung ano na yung mga naging resulta. Puro bitin po ako Wala pong results. Dapat sana po mayroon itong remarks. Ano na po yung nangyari? Confirmation, ongoing, or whatever. Ito po. Okay po, thank you po, Mr. Sol. Ito po, itadagdag natin sa other matters. Although hindi man po ito yung topic natin ngayon. Nandito tayo sa pangalawang topic. Ano po? So, idadagdag ho natin mamaya sa other matters. Okay? Tuloy ho tayo. Meron ho bang katanungan? Kung wala ho, meron ho bang nais magmungkahi upang pagtibayin ng ating petition for the ERC? Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Isang mainit na pagbati po ang pinaayon ko, ang inyong kapanlingkod, Ginoong Jorge Mandia, na tumututol na huwag kuwain sa aba nating mga kababayan ang pagtaas sa sinasabi nyo, bagkos ay humanap ng isang paraan na hindi manggagaling sa bulsa ng isang Juan de la Cruz. Maraming salamat po, angat ko po ang isang maayos at pantay na pagpapasya. Maraming salamat po, Sir George Mandia. Ikaw po pala yan, ang aking dating mentor. Sino po ang nais po mangalawa? Magandang hapon po. Ako po si Ginoong Jimmy Osmilio ng Barangay Balugo. Ako po ay sumasang-ayon at pumapangalawa sa pagtutol ng kasamang gurong si Mr. Mandia. Maraming salamat po. Iminungkahi po, natutulan ang isang nagpapakita ng oposisyon at hindi pagsang-ayon sa ERC case number 2023-133 RC. Ito po ay iminungkahi ni Ginoong George Mandia at pinangahaluan ni Ginoong Osmilio. Meron ho bang tumututol? Kung wala po, ito po ay pinagtitibay. Okay, dito dadako tayo sa ating pangatlong topic. Ito po ay ating pong babasahin ng ating kalihim ng Junta Direktiba. Ano yan? Requesting NPC to decommission their non-operational and non-reliable generating units and to be replaced by rental generators. Kamakailan, ilang generating units ng National Power Corporation ay nagkaroon ng technical issues, hindi gumagana at ang iba ay sa ilalim sa repair, kung kaya't nagresulta ito sa pagbabawas ng 1.5 megawatts hanggang 2.5 megawatts sa araw at gabi na nakaapekto sa ating member consumer owners at sa buong lalawigan ng Marinduque simula Marso
2024 hanggang sa kasalukuyan. Ang Junta Direktiba at pamunuan ng Meralco ay patuloy na nakipag-ugnayan sa NPC upang maisaayos ang kanilang mga gensets at magkaroon ng sapat na dependable capability para sa Marinduque. Batid ng Meralco na may kalumaan, hindi na gumagana at hindi na maaasahan ang ilan sa mga gensets ng National Power Corporation, particular ang Power Barge 120, MAN Unit 7, MAN Unit 8, MAN Unit 9, Unit 1 Diodes and Unit 2 Perkins, kung kaya't minabuti ng lupon ng Junta Direktiba na hilingin sa National Power Corporation na i-decommission na ang mga nabanggit na generating units at palitan ito ng mga rental generators upang mapabuti ang actual na dependable capability sa Marinduque grid. Noong ika-22 ng Abril, taong kasalukuyan, pinagtibay ng Junta Direktiba ang resolusyon bilang 2024-052, a resolution earnestly requesting the National Power Corporation to decommission their non-operational and non-reliable generating units and to be replaced by rental generators in order to improve the actual dependable capability in the Marinduque grid. Okay po, meron po bang komento o katanungan para po dito sa ating item number 3, requesting NPC to decommission their non-operational and non-reliable generating units and to be replaced by rental generators. Meron po bang mungkahi or meron po bang komento? Yes, GM? Mr. Chair, additional po, sana po makahiling tayo sa National Power Corporation na yung i-decommission po ng mga units ay mapalitan ng 5 megawatts na rental units. Kasi doon lang po natin nakikita na mag-i-stable ang ating pangangailangan. Sa ngayon po kasi, meron na almost 16 megawatts na actual na pangangailangan ng Marinduque. At inaasahan pa po natin ito na tuloy-tuloy ang pagtaas. Sa ngayon lang po, naglalaro po ang kapasidad ng NPC ng 11 to 13 to 14 megawatts. Depende po sa mga repaired units. Kaya po, kailangang makahiling po tayo sa kanila ng at least 5 megawatts na another rental units. Kami po ay naniniwala na yung rental units po ang mag-i-stabilize sa supply ng kuryente sa Marinduque kasi ang NAPOCOR po ay sinasabi na nila na hindi na sila magtatayo ng mga bagong planta. Kaya po magresulta na lang daw po muna sila hanggang may kontrata tayo sa kanila ng year 2027 na mapalitan ng mas reliable na rental units na 5 megawatts ang mga units po nila para magkaroon po ng kahit papaano ay may kaunting reserve para sa may masisirang makina ay may papalit po dun sa mga generator na hindi na po natin talaga maasahan. So, yun po. Nandito naman po ang mga taga National Power Corporation. Pero hihilingin po natin na makapagdagdag ng another 5 megawatts na rental units sa province ng Marinduque. Rental generator na 5 megawatts. Na yun po yung 5 megawatts, yun po yung i-deliver na nilang power sa Marinduque na additional requirements. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, GM. Meron bang komento o katanungan? Okay po, muli magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Okay po, para lang po sa kaliwanagan ng lahat ng mga consumers, pwede po ba, with due respect sa management, pwede po pang ipalawanag ng malalim yung tinatawag po natin na rental generators.
para po yung flow or the scheme na pwede po naming malaman once na i-approve po ito ng body. Maraming salamat po para po sa karagdagang kaaliman at malalim na pag-aaral bago magkaroon po kami ng tinatawag na maayos na kasagutan. Okay, maraming salamat po. Sir George, GM please. Mr. Chair, sa kasalukuyan po na operasyon ng National Power Corporation sa Marinduque Grid, meron po silang, sa kasalukuyan, meron po silang 4 megawatts na rental dito sa Marinduque, na yun na lang po talaga yung maasahan natin. Kasi ang kontrata po ng NAPOCOR sa mga rental na generators, kung ilan po yung contract nila, yun po ang i-deliver 24 hours. Kaya po halos ang maaasahan na lang talaga natin sa operasyon ng NPC na talagang maibibigay kung ano yung capacity ay yun pong rental na generators ng NAPOCOR sa lalawigan ng Marinduque. Dito po napag-usapan kanina yung mga i-request sana natin na i-decommission. Kasi po itong MAN number 7, MAN number 8 at MAN number 9 na ayon po sa ating talaan sa kasalukuyan, yung MAN number 7 po kasi ay 0.6. Ang rated capacity po niya ay 1 megawatt, pero ang nadideliver niya na lang po ngayon ay 0.6. Yung MAN number 8 po na 1 megawatt din, ang nadideliver niya po ngayon ay 0. Yung MAN number 9 na 1 megawatt, ang nadideliver niya na lang po ngayon ay 0.5. So kalahati na lang po ng rated capacity. Ang Power Parts 120 po, sa ngayon po ay nakaka-operate naman siya ngayon. Ngayon po ay dahil hiniling nga po natin na sana madagdagan ang mga units ng generator sa Marinduque, 3 na po ngayon yung nag-ooperate ng Power Bards. Pero po, mukhang malabo na po talagang makaapat. At ang isang rated capacity ng isang generator ng Power Bards ay 1.8 megawatts per unit. Pero ngayon po, ang pinakamalaki na lang nilang na i-deliver per unit is 1 megawatt. Sa ngayon po, ang 7.2 na total capacity ng Power Bards ay 7.2, pero po ang nadideliver niya na lang ngayon ay 2.9. And yun pong sa Torrejos Diesel Power Plant, na matanda na rin po nilang makina, although nagagamit pa naman po na yung Unit 1 na DIOTS, 0.5 ay 0.2 na lang po yung na-deliver nila nito. At yung Unit 2 na Perkins generator na 500 kilowatt din po ay 0.2 na rin po yung na-deliver. So kung ito total ko po itong mga unit na hindi natin, na kailangan natin ngayon sa Marinduque, kailangan pong makahingi tayo ng at least 5 megawatts na rental generators. Kasi po ang National Power Corporation, pag nagrenta ng 5 megawatts po talaga ang i-deliver niya. Unlike, pag nagtayo po tayo ng generator na bago, kung ang rated capacity po niya ay 1 megawatt, 0.8 or 0.9 lang po ang i-deliver nun, ang actual. Pero po yung mga rental nila, pag sinabing 1 megawatt, ang kailangan nila, 1 megawatt po ang i-deliver sa atin. So sa ngayon pong pangangailangan natin, ang nakikita ko po, para mag-stable ang ating power supply, kailangan po natin ng additional 5 megawatts na rental. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, GM. Meron mo bang karagdagang komento o katanungan? Okay po, Yes po, Sir Mandia. Sir, with due respect po sa explanation ni GM, so ito lang pong sa akin, paglilino rin po, so correct me if I'm wrong. Kasi tayo po ay nakakontrata sa National Power Corporation. Okay po ba? Ngayon po, nakakontrata tayo. Ngayon, nakasuffer po tayo. Binanggit nyo na parang 1.8 pero nabigyan na 1 point lang, may 0.8. Ang question ko po dito,
Bakit hindi po nila ito gawa ng paraan? Bakit tayo pong mga consumer ang bibigyan ng problema samantalang nakakontrata po tayo sa kanila till 2027? Yun lamang po ang aking pong karagdagan. Thank you po, Sir Mandia. GM. Mr. Chair, tama po si Sir Mandia sa kanyang sinasabi. Pero po, naiintindihan ko rin po ang pangangailangang budget ng National Electrification, ay ng National Power Corporation. Kaya po, ang minumungkahi natin, kasi po yung mga units po nila, na mga generator na nag-ooperate, na mababa ang kapasidad, ay lugi din naman po sila sa operation yan when it comes to diesel na panggatong po nila. Kaya sana po, i-decommission na lang nila yan at palitan ng mas efficient. Naintindihan ko rin po na kailangang i-deliver ng NPC sa atin yung ating contract. Pero po, dumadating talaga sa time na nagkakasabay-sabay po ang problema dahil din po nakikita ko may kalumaan na rin po talaga yung mga generator ng National Power Corporation, yung iba. Actually po, yung isa pong nagka-problema na makina nila sa Torrejos, yung 1.5 megawatts na ABC, ang alam ko po ito ay Europe. Europe po ba ito from National Power Corporation? From Europe. Pero sa init na rin po siguro ng panahon, sa walang tigil na operasyon ng makina, ay bumigay yata po yung cylinder head. Kaya pabalik-balik po yung kanilang maintenance. Kaya po, ang hinihiling natin dito, kasi po yung rental, ang pagkakaintindi ko po dyan, kung madadagdagan po ni Mr. Octavio yung explanation, ang nag-ooperate po kasi ng rental ay yung company, kung sino yung nanalo sa bidding ng rental. Kaya po, kailangan, kung ano yung kontrata ni Napocor, kailangan po nilang i-deliver, all else, ang alam ko po ay magpipenalty ang isang contract kung hindi nila ma-deliver what is in the contract. So, naiintindihan ko rin po yung pangangailangan ng National Power Corporation sa mga kadagdagang hinihingi nila na mga increase sa kanilang operation. Pero po, binabalansi po natin tulad ng ipinasa natin kanina na sa tingin ko po, hindi natin kakayanin yung ganong kalaking increase. Kaya, sabi nga po ni Mr. Mandia kanina, hanapan ng ipang paraan saan siya pwedeng ihanap ng katapat na paraan. So yun po, Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, GM. Mr. Chair. Yes, Director Amy. Thank you, Mr. Chair. Bilang karagdagang impormasyon po doon sa sinabi ni GM, kaya iniharap po namin sa kapulungan ito yung resolution na ipinasa namin noong April 22, 2024 upang papagtibayin po ng kapulungan ito ang resolution na yon na decomposition and decommission of non-operational and non-reliable gensets at mapalitan ng mas bagong generating units. Kaya po ang kahilingan po namin sa kapulungan, susugan niyo po yung aming resolusyon na ginawa noong April 22, 2024. Maraming salamat po. Mr. Chair. Yes, thank you, Dr. Remy. Excuse me po. Yes po. Magandang hapon po. Ako po si Troy Raquenio po from Gasan. Naiintindihan po namin ang kinakaharap na problema ng Napocor na luma na po at pasira-sira ang kanilang mga generators. Bagamat meron po silang kontrata sa atin hanggang 2027, di po ba dapat sila ay ma-penalize natin dahil hindi na nila nadi-deliver yung kanilang kontrata na kuryente sa ating mga taga Marinduque? Dapat po pagbayarin na natin sila. Kasi sila naman po may diferensya. Makina po nila yan. Dapat nga, automatic papadaltan nila ng rental generators. Dapat di na tayo humingi sa kanila ng
i-decommission. Trabaho po nila yan eh. Yun lang po. Sana po ma-penalize yung mga yan at magtrabaho ng maayos. So, thank you po, sir. GM. Mr. Chair, marami pong legal na mga usapan o legal na paraan. Pero ito po mga ganitong suggestion, tama po kayo, pwede naman niyang ilatag, pero po napakarami nating dadaanan na mga hagdan para po natin maibigay magawa itong sinasabi natin. Ang National Power Corporation po ay mandato na makapag-operate o mag-operate sa mga areas na hindi pa privatized. Kaya po ang inaasikaso rin po natin ngayon, by 2027 ay makakahanap tayo ng kapalit ng National Power Corporation bago po mag-lapse ang ating kontrata. Tama po kayo na isa yun sa posibilidad, pero ang National Power Corporation po is government entity, government agency, at sa tingin ko po ay pwede, pero dadaan po tayo sa napakahabang proseso at baka po hindi madalian nating maresolba ang inyong minumungkahi. Maraming salamat po. Thank you po, GM. I would acknowledge Sir Adrian Rosales. Magandang hapon po, Adrian Rosales na Marinduque News. Mr. Chair, tanong ko lang po, sa kasalukuyan po ay nakakontrata hanggang 2027 ang Napocor. So ibig sabihin may obligasyon po sila na makapag-provide sa atin ng kuryente. Isinusulong ngayon yung rental. Hindi po ba makaka-apekto lalo ito dahil pinopost nila na taasan nga yung pagsingil ng kuryente natin? Kung rental na, hindi po ba mas tataas yung presyo ng kuryente natin? Sino po ang magkocontrol ng presyo na yan? Yun lang po ang ating katanungan. Maraming salamat po, Sir Adrian. GM, please. Mr. Chair, maraming salamat, Mr. Adrian po, sa inyong tanong. Tumalikod pala, naka-media. From media. Okay po. Any increase po sa ating operasyon dito sa Marinduque ay dadaan po sa masusing mga public hearing ng Energy Regulatory Commission. Kaya nga po kahit ang Marelco, last increase po na na-approve para sa Marelco na rate increase para sa ating operasyon ay 2008 pa na na-implement ng 2010. So 14 years ago. Kaya po yung kanina yung pinapag-usapan natin na increase na hinihingi ng National Power Corporation ay hinihiring. Kaya po nagpupunta sa mga province na affected ng hinihingi increase. At wala pong may papatupad na increase na hindi dumadaan sa public consultation. Kaya nga po ako'y naniniwala na wala pong increase na magaganap kung walang approval ang ating Energy Regulatory Commission. Kaya po ang Napocor, alam ko po ay lahat ng bagay ay hinahanapan po nila ng budget, kaya nahingi po din sila ng appropriation sa ating pag mga budget year. And tungkol po dun sa rental, ganun din naman po kasi, nag-ooperate po sila ng mga generator dito na inefficient. Ibig sabihin, masyado ng mababa yung kapasidad. Ibig sabihin po, kung yung bagong makina ay kumakain ng 20 liters per hour ng crudo, yung pong mga luma ay kumakain ng 40 liters per hour. So yun po yung pagkakaiba kaysa sa bago. Kaya po yung rental na ang sumusuporta naman po ng fuel ng rental sa National Power Corporation ay sila din, pero mas efficient po yung mga makina. At sana po yung mga makinang ipinapa-decommissioned natin, kung hindi pa rin po tatanggalin sa Marinduque, ay standby lang po as reserve power. Pero kailangan po natin ng sigurado at efficient na mag-ooperate ng mga generators sa Marinduque. Salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you po, GM. Meron pa po bang komento? Yes, Ma'am Ninay Festin. Hello, magandang hapon po. Ako po si Ninay Festin Tan sa PCCI po. Gusto ko lang po linawin kasi isa po ako sa nagmungkahi kasi na i-decommission yung mga lumang makina.
Kasi po ganito yan, nung nag-press conference po kasi, lumabas na ayon po sa NPC, ang kakayahan pa ang makina nila ay ang capacity is nasa 20 megawatt. Pero sa totoong buhay, siya ay ang capacity niya ay napakaliit na lamang, 13 megawatts na nga lang po. So para pong sa tao yan, yung 100% na energy, 60% na lang po talaga yung nagana. Pero hindi po, ang tingin po ng nasa national ay dahil 20 yung nasa report or 17 megawatts yung kakayahan ng makina, so ang tingin nila, nag-function yung 17 megawatts na yun. So, dahil na-present po sa atin ng NAPOCOR noong press conference na halos 13 megawatts na lang po. Kaya isa po ako sa nagmukhahin ng press conference na ihapag ngayong hapon na ipa-decommission na po yung mga ibang makina na sa totoo lang po ay lugi na tayo sa krudo. Lugi po ang NAPOCOR sa krudo. Kung inapaandar po niyang makina na dapat ay gana lang po ay 0.6 megawatt. So yung pong sa rental, kanina, pagkaklaro lang po, para na rin sa, kasi ni-research na rin po namin at tinanong na po namin yung mga tao. Yung rental po, wag po kayong kabahan na mataas yung bayad. Yung rental po, ayun po yung kapalit ng mga decommission na makina na mas epektibo po at mas efficient kasi considered na bago. Kung 100% yung capacity, ang magiging po niya siguro 8.8, 8.9. So, kailangan lang po talaga nating ipa-decommission yung mga makinang yun para ma-justify yung 5 megawatt na hiling po ng Marelco para po naman kita'y maibsan ng brownout. Ano po? So, yun pong rental, Sir Adrian, wag po kayong kabahan doon, Sir Tito George, wala pong increase na mangyayari kahit po dumating yung mga rental na yan, kasi hindi naman po basta-basta nakakapag-increase ang Marelco. Okay po? Yun lang po. Thank you very much po, Ma'am Ninay Pistintan. So, meron pa po bang komento? Ma'am Ninay, mungkahi na ba niyo yun? Mr. Chair, excuse me po. Mr. Chair. Yes po, sir. Magandang hapon po. Franklin Magalang po, ng Bunganay. Go ahead po, Sir Magalang. Karagdagan lamang po ito doon sa ating napag-usapan. Ano po? Napag-usapan natin ay yung mga makina natin na kumbaga sa tingin natin ay talagang inefficient na dahil may edad na siya. Kasi ang lahat ng makina po, mostly ang generator, hindi na po natin ma-expect yung kanyang maximum output habang siya ay naedad. Tama po ba? Tama ka po, sir. So, ako po ay sang-ayon na tayo po ay magrenta ng bago, efficient, effective at saka economical na generator para masagot yung problema ng kakulangan sa power. Thank you. Thank you po, sir. Ma'am Ninay Pistin. Opo, so iniling ko po na pagtibayin ng pulong na ito ang ating pong resolution para i-decommission na po yung mga lumang makina ng NAPOCOR. So, sino pong, mukha pong pinapangaluhan ng... Si Kapitan Frank Magalang. Kapitan Frank Magalang. Okay po. Maraming salamat po. Ay minungkahi po na ginang Ninay Pistintan at pinangaluhan ni Kapitan Frank Magalang na magpasa ng resolusyon upang hilingin sa National Power Corporation na i-decommission na ang mga gensets na may kalumaan. Hindi na gumagana at hindi na rin maaasahan. Partikular na po ang Power Barge 120. Ito po yung nasa Balanakan. At ang Man Unit number 7, Man Unit number 8, Man Unit number 9, Unit 1 Jots, and Unit 2 Perkins. Ito po ay nandun sa Buwak Power Plant, dyan po sa Bantad. So at ito po ay... hinihiling na palitan po ng 5 megawatts rental generators upang mapabuti ang aktual na dependable capacity ng Marinduque grid. Pero ano bang tumututol? Wala po. Ito po ay ating pinagtitibay.
Okay, dumako naman po tayo para sa kaalaman ng ating mga kasapian. Photovoltaic mainstreaming solar home system project for Gaspar Island in Barangay Pinggan, Gasan, Marinduque. May I call on our Vice President to the board, Director Glenda Mercader from District of Santa Cruz. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay para sa kaalaman ng mga member consumer owners. Photovoltaic mainstreaming solar home system project for Gaspar Island in Barangay Pinggan, Gasan. Sa layunin ng bansa na makamit ang total electrification sa taong 2028, ang mga electric cooperatives ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kuryente ng mga komunidad. Kaugnay nito, naglabas ang National Electrification or NEA ng Technical Advisory No. 12 Series of 2023 na humihiling sa lahat ng electric cooperatives na magsumite ng listahan ng mga potensyal na mga barangay o sitio na may kabuang bilang ng mga benepisyaryo para sa mainstreaming or solar home system project. Bilang pagsunod po sa NEA Technical Advisory No. 12 Series of 2023 at para sa katuparan ng Local Total Electrification Roadmap ng Meralco, pinagtibay ng Hunda Direktiba ang resolution bilang 2023-194, a resolution requesting the National Electrification Administration on the inclusion of Gaspar Island, Barangay Pinggan, Gasan, Marinduque in mainstreaming solar home system project noong ika-19 ng Setyembre taong 2023. Yun lang po. Thank you po, Director Glenda. Dumako naman po tayo sa pangalawang kaalaman para sa kasapian. Tinatawagan ko po ang ating kalihim ng Junta Direktiba, Director Amy Misiano. Sorry, may isa para po palang karagdagan. Ang Photovoltaic Mainstreaming Solar Home System Project, programa ng National Electrification Administration, ay may layunin na makapagbigay ng serbisyo ng kuryente sa mga kabahayan na kung saan ang distribution lines ay physically or technically unavailable para sa extension sa pamamagitan ng stand-alone solar home system. Base sa huling sulat mula sa NEA noong Pebrero 13, 2024, ang Meralco ay isa sa mga electric cooperative na kabilang sa mga benepisyaryo ng mainstreaming solar home system project. Ito ay naglalayong mapailawan ang 106 household sa Gaspar Island, Barangay Pinggan, Gasan, Marinduque. Sa kasalukuyan, ay naipasa na ng pamunuan ng Meralco ang dokumento hinggil sa proyekto na ito ng National Electrification Administration at naghihintay ng kanilang pag-aproba. Salamat po. Maraming salamat po, Director Glenda Mercader. Tinatawagan po natin ang ating kalihim ng Junta Direktiba, Director Amy Misiano, para sa pangalawang kaalaman ng kasapian. Para sa kaalaman pa rin po ng kasapian, deed of usufruct between Meralco and National Power Corporation for the use of Meralco property and Daiquitin, Buena Vista for the construction of 5 MVA substation in Buena Vista. Noong ika-17 ng Mayo 2022, pinagtibay ng Junta Direktiba ang resolusyon bilang 2022-091, a resolution earnestly requesting the National Power Corporation to construct substation at Buena Vista, Marinduque. Bilang tugon, ang Vice President ng Corporate Affairs Group ng National Power Corporation ay nagpadala ng sulat noong August 31, 2022 na ang nasabing request na magtayo ng 5 MVA sa Buena Vista ay kanilang ini-endorso muna sa National Power Corporation Management Committee para sa pagsasaalang-alang at pag-aproba
Pagkatapos ay sa National Power Board para sa pag-aproba sa ilalim ng 2023 hanggang 2027 Missionary Electrification Plan. Dagdag po dito, hinihiling din ng National Power Corporation na payagan sila na gamitin ang loteng pag-aari ng Marelco sa Barangay Daikiten, Buenavista nang walang bayad para sa Buenavista Substation Site. Hinggil sa hiling ng National Power Corporation, pinagtibay ng Junta Direktiba ang resolution bilang 2022-167, a resolution approving the request of the National Power Corporation to use the lot owned by Marelco at Barangay Daikiten, Buenavista free of charge, and authorizing the board president Noel Bilontok and the general manager Engineer Gaudencio M. Sol Jr. to sign the agreement and all other documents relative thereto noong September 3, 2022. Kaakibat po nito, iminungkahi ng National Power Corporation na pumasok sa isang kasunduan o deed of usufruct ang Marelco at NPC para paggamit ng lote na pag-aari ng Marelco sa Barangay Daikiten, Buenavista, Marinduque ng libre para sa pagtatayuan ng NPC 5 MVA substation. Ang kasulatan na ito ay pinagtibay ng Junta Direktiba sa pamamagitan ng resolution bilang 2023-232, a resolution approving the deed of usufruct between Marelco and National Power Corporation and authorizing the Board President Director Christopher M. Morales and the General Manager Engineer Gaudencio M. Sol Jr. to sign the agreement and all other documents relative thereto. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Director Emmy. May I call on our General Manager for the item number 3, implementation of Republic Act 11552, an act extending and enhancing the implementation of lifeline rate, amending for the purpose of Section 73 of the Republic Act number 9136, other known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001, as amended by the Republic Act number 10150. Yeah, please. Mr. Chair, ang Republic Act 11552 na karagdagang kaalaman po sa ating mga kasapian ay batas kung saan extend ang validity ng enhanced implementation ng lifeline rate o ang diskwento na binibigay sa mga marginalized end users na kumukonsumo lamang ng hindi hihigit sa 20 kWh kada buwan. So ang 0 to 10 kWh po na kumukonsumo ay magkakaroon ng 25% discount at ang 11 to 20 kWh ay magkakaroon ng 5% discount. Sino-sino ang pwedeng makadiscount? Marginalized end users o ang hindi kumikita ng sapat ayon sa pamantayan ng Philippine Statistics Authority, beneficiaries ng Pantawid Pamilya Program or 4PIS na pasok sa pamantayan ng ERC. Sino-sino naman ang disqualified? Marginalized end users na nakatira sa private condominium o subdivision projects, mga nag-avail ng net metering, mga end users na hindi beneficiary ng 4PIS o hindi qualified sa pamantayan ng ARC, mga nahuling lumabag sa Republic Act 7832 or Anti-Pilferage of Electricity and Theft of Electrical Transmission Line, Materials Act of 1994. Ano-ano ang mga requirements para maka-avail ng lifeline rates? So sana po maasikaso natin. Para sa mga qualified 4PIS, accomplice application form, latest electric bill, 4PIS ID, or any valid government IDs. Para naman sa mga qualified, marginalized end users, certification mula sa local SWDO na inisyu 6 na buwan bago ang aplikasyon, accomplice application form,
latest electric bill and valid government ID. Gaano katagal ang validity ng lifeline rate? Qualified, marginalized end users ay may 3 taon ang validity ng kanilang sertifikasyon. 2 buwan bago ang expiry ng kanilang certification, kailangan nilang mag-renew ng application para sa lifeline rate. Qualified 4-piece beneficiaries, valid naman ang lifeline rate ng mga 4-piece beneficiaries hanggang sa period na nakalagay sila sa certified list ng DSWD. So sa ngayon po, ang Marinduque ay meron pong sinusundan na yung mga kumukonsumo ng 20 kilowatt-hour below ay meron tayong 15,296 MCO as of April 2024. At sa ngayon po, ang na-registered pa lang natin ay may total na 3,828. So may 10,000 pa po tayong hinahanap na marginalized users or purpose members na sana po ay makapag-avail nitong discount na ito. Thank you, Mr. Chair. Hey, thank you, GM. Bali ho, tinatawagan natin ang ating General Manager para o sa paliwanag sa implementation of smart metering. GM, please. Thank you again, Mr. Chair. Mr. Chair, ang Department of Energy ay naglabas ng Department Circular DC 2020-02-003 entitled Providing a National Smart Grid Policy Framework for the Philippine Electric Power Industry and Roadmap for Distribution Utilities noong February 6, 2020. Hinggil dito, ang mga electric cooperative like Marelco ay marapat na sumunod sa direktiba na ito. Ano po ba yung smart meters? Ito ay isang modernong teknolohiyang nagbibigay daan sa mas mabilis, mas epektibo at mas maayos na pamamahagi ng kuryente dito sa Marinduque. Ang smart meters ay isang bahagi ng mas malawakang smart grid infrastructure. Ito ay nagbibigay ng mas maraming control sa paghahatid ng kuryente, lalo na sa mga aspeto tulad ng demand response at pag-aayos ng load. Ano-ano ang mga benepisyo sa paggamit ng smart meters? Number 1, real-time monitoring. Ang smart meters ay nagbibigay ng real-time na impormasyon tungkol sa paggamit ng kuryente kung kailan ito pinakamataas at pinakamababa. Ito ay makakatulong sa mga konsumidores na mas maunawaan ang kanilang paggamit ng kuryente at makapag-adjust kung kinakailangan para mapababa ang konsumo. Mas pinadali ang pagbabasa ng metro dahil sa kakayahan ng smart meters na magpadala ng data ng direkta sa Marelco office, hindi na kailangang magpadala ng tao para basahin ang metro. Ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na proseso ng billing, nag-aambag sa mas maayos na serbisyong teknikal. Pag-automate sa billing ng consumers. Ang real-time na data na inaambag ng smart meters ay maaaring gamitin upang automatikong buuin ang mga bill. Ito ay nagbibigay daan sa mas maayos na proseso ng billing at pagbabawas ng maaaring pagkakamali sa pagkuha ng reading. Flexible billing. Ang smart meters ay maaaring magbigay daan sa mas flexible na uri ng billing. Maaaring magkaroon ng time of use billing kung saan singil ay depende sa oras ng araw na tutok sa pagtaas ng demand sa oras ng peak. Remote disconnection and remote reconnection. So ito po ang pagkakaiba. Ang smart meters po, kung hindi mababayaran ang mga nakonsumong kuryente, ay madidisconnect po kahit na hindi kami pumunta sa lugar at marireconnect din po kahit na walang presence ng tao ng Marelco sa lugar through electronic system. So, ganun lang po. So, hindi ko na po masyadong basahin lahat. Ang ano lang po nito, ang smart meters, ito po ay direktiba sa atin na kailangang sundin ng lahat ng electric cooperatives. Pero napakamahal po nitong metro na to at tayo po ay simula na ng 277 yata na consumers
para po masubukan natin ano po ang ganda at tibay nitong mga smart meters. So dadating po yung time na lahat ng member consumers po ng Marelco ay makakabitan po ng ganitong klase ng smart meters. Maraming salamat, Mr. Chairman. Okay, thank you po, GM. Dumako naman po tayo sa ikalimang kalaman para sa kasapian. Implementation of Republic Act 11361, Anti-Obstruction of Power Lines Act through Municipal Ordinance number 2021-236 and the Provincial Ordinance number 218 series of 2024 and other Sangguniang Bayan resolution of support. May I call on our Secretary of the Board, Dr. Evi Misiano. Dagdag kaalaman din pa rin po para sa mga kasapian. Implementation of RA 11361 or Anti-Obstruction of Power Lines Act through Municipal Ordinance number 2021-236, Provincial Ordinance number 218 series of 2024, and other Sangguniang Bayan resolutions of support. Republic Act number 11361 or Anti-Obstruction of Power Lines Act. Ito ay naipasa at nilagdaan noong August 8, 2019 ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Honorable Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa batas na ito, ipinagbabawal ang mga sumusunod: pagtatanim ng matataas na lumalagong halaman ng anumang uri o taas sa loob ng power line corridor, magtayo ng anumang mga mapanganib na estruktura malapit sa loob ng power line corridor, magsagawa ng anumang mga mapanganib na aktibidad malapit sa loob ng power line corridor, pigilan o tanggihan ang nararapat na otorisadong ahente ng may-ari o operator ng linya ng kuryente ang pagpasok sa ari-arian sa pagsasagawa ng mga gawain na nakasaad sa Section 7 ng batas na ito, na ang naturang pagpasok ay alinsunod sa mga probisyon ng Section 8 ng batas. Magsagawa ng iba pang kahalintulad na kilos o aktibidad na makapipinsala sa daloy ng kuryente at magdudulot ng pinsala sa mga linya ng kuryente. At dahil po doon, ang pamunuan ng Marelco ay nais magpaabot ng pasasalamat sa lahat ng bayan dito sa Marinduque at sa lahat ng namumuno para sa kanilang suporta sa pagpapatupad ng Republic Act number 11361 or Anti-Obstruction of Power Lines Act. Maraming salamat po. Thank you, Director Rene. Meron bang komento o katanungan para po sa pagtalakay ng paksa para sa kalaman po ng kasapi? Okay, doon sa other matters na pinasok ni Mr. Mauro Sol. So ito ay ating improve and it has been taken for the suggestion of Mr. Sol. Ano po? So kung wala pong mga komento, katanungan. Mr. Chair. Yes po, GM. Lilinawin ko lang po, parang ang tinutukoy po yata ni Mr. Sol ay dito sa ating mga resolutions na inilagay po dito mula nung itong buong taong 2023 ay dapat daw po magkaroon ng remarks sa tapat ng mga resolution. So ito naman po ay magandang mungkahi at ito po ay isang mungkahi na maganda para sundin din po ng ating samahan. Maraming salamat po. Thank you po, GM. So kung wala na pong... Hello. Yes po. Hello. Yes, ako po si Mr. Pedro Sina sa Barangay Bahig, Bayan ng Gasan. Yes po, go ahead po. Magandang hapon. Ako po ay concerned doon sa binanggit ninyo na tungkol sa mga punong kahoy na dapat huwag itanim sa malapit sa linya ng kuryente. Ako po ay may bahagi ng lupa na kung saan nakatanim na yung mga kahoy doon sa malapit sa linya. At ako po ay humingi ng pahintulot sa DIINAG na maipaputol yung mga punong kahoy na yun
Subalit ako'y anong tagal isyuhan ng cutting permit. Yun po ang isa. So, sir, gawin ko na yung inyong salita. Pumunta ho kayo kay GM. Mismong si Marel ko na po ang magpuputol. So, ilalapit mo naman po sa DNR para po sa lumber permit. Okay po? Thank you po, napakaganda po. Mr. Chair. Yes po, GM. Doon po sa minangkahe ni Mr. Sena, tutulong po kami kung paano po natin maayos yan. Maraming salamat po. Ang isa pa doon, yes po. Dahil doon magkakaroon kami ng pagpapagawa ng road to Tapuyan, pang to Market Road, ay may mga linya ng kuryente na maapektuhan ng kalsada. Parang napapag-usapan namin sa meeting ng DPWH na may mga linya ng kuryente na dapat baguhin. Ang punto ko po doon sa lupa ko, nakapisto na yung linya, huwag na sanang ulahin at huwag na ipasok yung kalsada doon sa loob ng puste. Pwede po ba kayong ganun? Yes po, sir. Taken po. Yeah. May isa pa po akong kahilingan, ito ay malaking kahilingan, na kung saan bawat General Assembly ay lagi ko itong sinasabi. Na tungkol po doon sa paglalagay natin ng mga brownout, sana naman, hindi ko na sana dapat ito itanong, pero depende sa sitwasyon, kaya gusto kong itanong ulit. Ang kahilingan po namin, huwag naman sana itaw na alas 6:30 ng hapon ay doon tayong magkakaroon ng brownout. Sapagkat nakikinig po kami ng TV Patrol at pagkatapos nun na yung DPJ Batang Quiapo, ay doon ninyo bubuhay, doon ninyo papatayin yung ilaw. Napakahirap na sitwasyon, naghahapunan ng pamilya. Ang isa pa po, Chef, makinig kayo. Bakit naman bubuhay ninyo ang kuryente doon sa kainitan na bumansa namin ni Mrs. Ayun po lang mga at maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Taken po. Anyway, marami na naman po tayong discussion na ginawa tungkol sa bagay na yan. So maraming salamat po. Okay, thank you po. Kung wala na hong komento or katanungan, maaari na po tayong dumako sa open forum. Hello. Muli po, magandang hapon po. Ito po hindi isang komento, kundi isang palaala lang po sa ating mga consumer. Nagawa na po ng ating mga pamunuan ang kanilang tungkulin at naibahagi sa atin ang kanilang mga kaalaman. Ito lang po naman ang gusto nating mangyari. Huwag mangyari yung pagtaas ng bayad natin. Kaya mangyari lang po na tayo makiisa sa kanila sa pamamagitan ng paglagda ng ating pagtutol na tayo singalan ng panibagong mas mataas na singil. So wag pong kalimutan, marami po kasi ang hindi napirma. Sama-sama po tayo para sa lahat. Salamat po. Maraming salamat po, sir, sa iyong suggestion. Sa iyong sir, pwede mong malaman kung anong pangalan niyo? Pwede pong malaman kung sino po yung huling nagsalita? Ako po si Ginoong Jimmy Osmilio ng Barangay Balugo. Dati po akong teacher sa Marinduque High. At ngayon po ay nagtuturo po kami ng Taekwondo, free charity. Doon po sa Balugo. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Sir Osmilio, sa iyong napakagandang suggestion. Ano po? So, nandiyan po yung ating campaign signature. Baka pwede pong mapirmahan natin. At baka malimutan, ano po. So ito na po yung pagkakataon natin upang tutulan yung pagtaas po ng SAGR. Okay, meron pa po bang katanungan or komento? Yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Lalong-lalo na po sa pamunuan ng Marilco. Ari po ay hindi po katanungan. Ari po isang kahilingan na matagal na po namin inahiling. Ako po ay si Mariano Pilais, kagawad ng Barangay Dolore.
Yung pong barangay road namin, papuntang Inalang, ay napakarami po nung nakasalansan na service drop, papunta po ron sa mga bahay-bahay. Matagal na po namin ito nilagyan ng resolusyon, noong pong una pa akong kagawad. At ito po ay napuntahan na ng mga engineer. Nagtanong pa po nga ni sa akin kung mayroong malalagyan ng papagtayuan ng poste.